at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. May Radio Time is now 12:03. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor,
Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. I am Captain Eduardo Limpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Ang DZME Network Balita ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. Siksik sa detalye at impormasyon, inipon at kinalap ng DZME 1530 News and Current Affairs. Kaagapay ang DZME Radio Reporters sa Metro Manila. Katuwang ang mga Like Radio News FM correspondents nationwide. Ihahatid ang pinakasariwang balita sa Network Balita sa Tanghali. Sa headlines, mga pasahero nagsimula ng dumagsa sa mga pantalan, airport at bus terminals para sa Holy Week break. Mga sasakyan bumabiyahe sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway nabawasan. China hindi kailanman naging sincero sa relasyon sa Pilipinas ayon sa isang international relation expert. Presyo ng liquefied petroleum gas hindi na makatarungan ayon sa isang kongresista. Agarang pagbabawas ng VAT sa essential food items at reforma sa electricity pricing ipinanawagan. Balita sa ibayong dagat, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pinalawak ang operasyon ng militar sa Southern Lebanon. Sa kalakalan, Petronas ng Malaysia itinanggi na may fuel deal sa isang LGU sa Pilipinas. Sa palakasan, UST panalo uli sa FAU sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Sa ating balitang kalusugan, ating alamin ang mga senyales na kulang na ang ating katawan sa tubig. At sa ating showbiz news, second batch ng Bini kalis na patungong Los Angeles para sa Coachella debut. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, muli ako si Ed Sarto. Narito na mga balitang tampok sa DZME Network Balita sa Tanghali. Araw ng Lunes at 30 sa buwan po ng Marso 2026. Sa detalye ng mga naglalakihang balita. Balita sa Tanghali nationwide. Nagsimula ng dumagsa sa mga pantalan, paliparan at bus terminals ngayong araw ang mga pasahero para sa kanilang Holy Week break. Sa kabila ito ng nararanasang mataas na presyo ng produktong petrolyo, kasabay ng mataas na gastusin sa pagbiyahe. Sa Batangas Port, simula pa lamang kahapon, araw ng linggo ay dagsa na mga pasahero patungong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Aklan. Sa Ninoy Aquino International Airport, mahaba na rin ang pila sa check-in at immigration counters. Kaya tampayo ng Bureau of Immigration, mas agahan pa ang pagtungo sa paliparan at ihanda ang mga kinakailangan dokumento. Habang sa mga bus terminal naman sa Cubao, Quezon City, maraming pasahero ang nahihirapan na ring makakuha ng ticket para sa provincial trips.
Ito'y dahil marami na sa mga biyahe, partikular na patungong Daet, Camarines Norte, Albay at Camarines Sur ay fully booked na hanggang sa unang mga araw ng Abril. Samantala, ngayong Semana Santa, hiniling ni former House Speaker at Leyte Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang panalangin, refleksyon at renewal sa ngalan ng pagkakaisa. Ayon kay Romualdez, ang Semana Santa ay panahon ng pagdarasal at pagdinilay-nilay, panahon ng pag-alala sa dakilang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na nagbigay ng pag-asa at umaakay sa atin para magbalik loob sa Panginoon. Ngayong humaharapan niya ang bansa sa pagsubok dala ng Middle East conflict, hindi naman tayo nag-iisa dahil patuloy pa rin tayong kumikilos. Patuloy pa rin kumikilos ang Panginoon para sa atin. Nananawagan din ito sa lahat ng faithful na suriin ang kanilang puso at pagkukulang kasabay ng pag-unawa at pagmamalasakit. Umaasa si Romualdez na ngayong Holy Week, matagpuan nawa natin ang paghilom at pagpapatawad hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong pamilya at sa buong sambayanan. Alas 12:13 ng tanghali. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula sa Miyerkules Santo, Abril 1, ay libre na ang toll sa kahabaan ng Cavite C5 segment. Sinabi ng Pangulo na magiging libre ang toll sa 2 kilometrong expressway sa buong buwan ng Abril. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos itong pangunahan ang pagbubukas ng Cavite C5 Express Segment 3B kaninang umaga. Sa pagbubukas ng kalsadang ito, aabot na lamang sa 15 minuto ang biyahe mula sa Taguig City hanggang Parañaque City na dating inaabot ng 1.5 oras. Kabuoang 36,000 na sasakyan ang inaasahang daraan sa express o dumaraan sa expressway kada araw. Samantala, nabawasan na mga sakyang buhabiyahe sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio, bumaba sa 350,000 ang vehicular traffic sa NLEX habang 80,000 naman sa SCTEX simula noong unang linggo ng Marso. Sinabi ni Ignacio na kumpara sa mga nakalipas na taon ng Semana Santa, higit na maluwag ngayon ang trapiko sa expressways. Inaasahan namang madaragdagan ng 3% ang daily average vehicles sa NLEX at SCTEX ngayong Holy Week. Posible anyang tumaas sa 400,000 a day ang vehicle traffic sa NLEX habang 87,000 naman sa SCTEX. Sa gitna nito ay patuloy pa rin ang paghahanda ng NLEX Corporation para matiyak ang ligtas na biyahe ng lahat. Alas 12:15 ng umaga o rather ng tanghali, umaasa naman ang Philippine National Police na bababa ang bilang ng mga aksidente sa kalsada at insidente ng pagkalunod ngayong Semana Santa. Ito'y dahil sa mas mababang bilang ng mga biyahe bunsod na rin ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, naobserbahan nila na nabawasan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Sa kabila nito, nagpaalala si Tuanyo sa publiko na patuloy pa rin sumunod sa safety precautions lalo na sa peak travel days upang maiwasan ang hindi kanais-nais na pangyayari. Noong isang taon, umabot sa 919 ang mga namatay dahil sa reckless imprudence mula sa 800 na naitala noong 2024. Maabot naman sa 551 na kaso ng pagkalunod ang naitala noong 2025 na higit na mataas sa 70 o 90 na kaso noong 2024. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Hindi kailanman naging sensero ang China sa relasyon nito sa Pilipinas. Yan ang binigyan diin ng International Relations Expert na si Professor Renato De Castro kaugnay sa kondisyon ng China na sincerity muna o mula sa Pilipinas para sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sa panayam ng DZME Radio TV, sinabi ni De Castro na ilang beses nang napatunayan ang kawalan ng sinseridad ng China sa mga pakikipag-usap nito sa Pilipinas. China has never shown any sincerity po. Oo. Yung nung nakita natin sila sa Mississippi po, 1996, sabi ho nila fisherman shelter lang.
Ano ginawa ho nila? Nagtayo sila ng base militar. Correct. Sa Scarborough Shoal ho, noong 2012, dapat mutual withdrawal ho, kapanahon na ho, ni nasirang President Benigno Aquino III. Ang usapan ho dyan, mutual, sabay ho tayo mag-withdraw sa loob ho ng Baho de Masinloc Scarborough Shoal. Withdraw ho ni President Benigno Aquino, inutusan ho yung Coast Guard, nag-withdraw tayo June 15. Yung mga Chino, withdraw nila yung ship, pero nagpadala pala sila mula sa Hainan at sinako po nila yung Scarborough Shoal. So saan ho doon yung sincerity na hinihingi sa atin ng mga Chino? Kaya naman ipinayo ni De Castro na kung magsasagawa ng oil exploration ng Pilipinas sa Reed Bank, mas mabuting gawin na ito unilaterally. Bukod dyan, iginiit din ni De Castro na panahon na para palakasin ang paggamit ng renewable energy. Kung mag-explore lang ho tayo ng resources sa Reed Bank, unilateral na ho. Humihingi ho tayo ng tulong sa ginawa ho yan ng Malaysia. Nagbabawalan ho sila ng China mag-explore ho sa kanilang tinatawag Extended Continental Shelf. Ng 2022 ho, nagpadala ho ng Coast Guard ng China, tinuloy ho ng mga Malaysians. Sabi ng mga Malaysians, itutuloy na ito, wala kaming pakialam sa inyo. Kaya nagkaroon ng standoff. Although neutral ho ang Amerika at saka Australia, nagpadala ho ng barko ang Australian Navy at saka ang United States Navy ho. Pero nakabantay lang ho sila, nakanando lang sila sa gitna. Ang kailangan ho natin, kung gusto man natin ma-explore dyan resources sa Reed Bank ho, dapat ho magkaroon tayo ng lakas ng loob na i-push yan. Tsaka mag-consider na rin ho tayo ng renewable. Katulad ho ng nuclear power po. Yan po ang tinig ni security analyst at international relation expert Professor Renato De Castro. Samantala, naglabas ng direktiba si House Speaker Faustino Boji III sa lahat ng pagdinig kaugnay sa Middle East crisis na kasama lagi ang executive branch. Layon nito na makatipid ang gobyerno at makapag-focus sa agarang solusyon kung paano mapapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Nais ni D na targeted at forward-looking ang mga gagawing aksyon ng legislative at executive branch dahil ang kailangan anya ngayon ay malinaw na plano hindi lamang sa ngayon kundi sa mga susunod pang buwan. Lahat ng hearing o pagdinig habang naka-session break matapos ang Holy Week ay pangungunahan ng cluster of committees na nakatutok sa critical sectors na apektado mula sa enerhiya, food security, labor, transportation at economic management. Ang hangarin ay magkatulungan bilang partners ang executive at legislative sa pagbibigay ng solusyon at hindi ang magturuan. Ang mga komite ay kabibilangan ng energy, agriculture, aquaculture and fisheries, foreign affairs, ways and means, labor and employment, information and communications technology, economic affairs at social services. Iginiit ni D, hindi naman na kontrolado ang nangyayari sa labas ng bansa pero kontrolado naman natin kung paano tutugon sa mga hamong ito basta't ang mahalaga ay handa tayo, mabilis at sama-sama sa paghahanap ng solusyon. Alas 12:20 ng tanghali, kinumpirma naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na simula sa Abril 1, madaragdagan ang ipinapataw na passenger fuel charges. Ayon sa CAAP, mula level 4 ay magiging level 8 na ang passenger fuel surcharge mula sa 15 o 15 araw na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nilinaw naman ng CAAP na wala pang agarang impact sa pamasahe ang pagtataas ng passenger fuel surcharge. Idinagdag pa ng CAAP na nakabook na rin ang biyahe ng mga Holy Week travelers. Sa kabilang dako, tiniyak ng CAAP na magbabawas naman sila ng aeronautical fees at service charges upang mabawasan ang pasani ng mga airline companies at mga pasahero. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Sa iba pa nating balita, hindi na makatarungan ang kasalukuyang presyo ng kerosene at LPG, lalo pa tumiiral ang State of National Emergency o National Energy Emergency. Yan ang puna ni ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. Kaya't ang panawagan nito ay agarang rollback sa presyo ng kerosene at LPG. Pangunahing tinamaan nito ay ang maliliit na kainan o karinderiya. Sa impormasyon ni Garbin, marami ng karinderiyang nagsara. Ang iba ay napilitan ng magtaas ng presyo habang ang iba naman ay nagbawas na lamang ng serving. Iisa umano ang reklamo ng mga kainang ito, sobrang mahal na ang cooking fuel
gaya ng gas o LPG, idagdag pang nagtaasan na rin ang presyo ng iba pang sangkap sa pagkain. Dahil sa umiiral na State of National Energy Emergency, nais ni Garbin na ibalik muna sa 900 hanggang 950 pesos ang presyo ng 11 kg LPG tank, habang ang gas o kerosene ay ibaba sa 70 to 80 pesos per liter. Nanawagan din si Garbin sa Department of Energy, Department of Trade and Industry at oil players na magtulungan sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito. Hindi anya ito panahon ng business as usual dahil ang kailangan ay koordinasyon, transparency at malasakit. Lumabas tayo ng ating himpilan. Pagpapatupad ng price cap sa LPG, iginiit. Ang detalye mula kay Ms. Dang Garcia. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy at Department of Trade and Industry na pag-aralan ang posibleng pagpapatupad ng price cap sa LPG sa gitna na nakaambang pagtaas ang presyo nito sa mga susunod pang buwan. Sinabi ni Gatchalian na inaasahang tataas ng 35 hanggang 40 pesos ang presyo ng bawat 11 kg na LPG cylinder pagsapit ng Abril. Magdudulot anya ito ng mabigat na dagdag pasanin sa mga karaniwang Pinoy at mga maliliit na negosyante. Binigyan din ng senador na mahalagang tiyakin ng DOE at DTI ang sapat na supply ng LPG at higpitan ng monitoring sa presyo sa merkado. Idinagdag pa ni Gatchalian na kung mapatunayang hindi makatarungan ang pagtataas ng presyo, maaaring isaalang-alang ang pagpapataw ng price ceiling bilang hakbang sa pagmamalabis. Ipinaalala ng senador na pinapayagan ang hakbang sa ilalim ng Republic Act 10623 na nag-amyenda sa Price Act o Republic Act 7581. Layon nito na protektahan ang mga mamimili laban sa hindi makatarungang pagtataas ng presyo sa panahon ng emergency. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Sa iba pa nating balita, nanawagan si Cavite's 2nd District Representative Lani Mercado Revilla para sa agarang pagbabawas ng value-added tax o VAT sa essential food items at reforma sa electricity pricing. Ayon sa mambabatas, para maibsan ang pasanin ng pamilyang Pilipino, kailangang seryosong ikonsidera ang pagbabawas o pagsuspindi ng value-added tax sa sardinas, itlog, tinapay, kape, asukal at bigas. Ang food items na ito ang kinukonsumo umano araw-araw ng pamilyang Pilipino mula middle class hanggang low-income sectors. Iginigiit din ni Mercado Revilla ang pag-revisit sa train law para tiyakin na hindi ito nagiging pabigat sa pamilyang Pilipino. Aniya, sa gitna ng krisis, dapat pinoprotektahan ng Estado ang purchasing power ng mamamayan. Hiniling nito ang approval ng House Bill No. 6976 para tuluyang tanggalin ang system's loss charges sa elektrisidad na ipinapasa sa consumers. Hindi anya dapat pinapapasan sa consumers ang system loss dahil inefficiency ito na dapat ang mga power firms ang sumasagot at hindi ang taong bayan. Balita sa Tangha Nationwide. Samantala, kinumpirma ng Department of Budget and Management na malaki ang mawawala sa gobyerno sa sandaling ipatupad ang suspensyon o pagbabawas ng excise tax, gayon din ang value-added tax sa produktong petrolyo. Ipinaliwanag ni Budget Secretary Rolando Toledo na bababa ang koleksyon ng buwis kapag ipinatupad ang pulisiya. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Toledo na maaari nilang reviewin ang kanilang expenditure measure na maaaring pagkunan ng pondo kung kakailanganin. Kabilang anya rito ang pondong nakalaan para sa pagbiyahe ng mga opisyal ng gobyerno, mga training at seminars, communications at iba pang nasa ilalim ng non-essential maintenance and other operations expenditures. Nananawagan din naman anya ito sa mga nakalipas na taon o nagawa naman anya ito sa mga nakalipas na taon sa pagpapatupad ng austerity measure ng pamahalaan. Muli tayong lumabas ng himpilan, 145.43 megawatts na tipid sa enerhiya dahil sa pakikisa ng publiko sa pagdiriwang ng Earth Hour ayon sa Department of Energy. Ang ulat mula kay Tony Hildo. Inihayag na balikan natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Tony Hildo.
Samantala, Agrarian Reform Beneficiaries Organization Summit 2026 inilunsad sa Palawan para palakasin ang kita at oportunidad ng mga magsasaka. Detalye mula kay Neil Miranda. Nagsama-sama mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa iba't ibang bayan sa Palawan sa kauna-unang Palawan Arbor Summit 2026 na ginanap sa Skylight Convention Center sa Puerto Princesa City. Ang summit na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform o DAR ay nagbigay ng pagkakataon sa mga sama na magsasaka na makapagbukas ng mga oportunidad para sa dagdag kita at mas mapatibay na suporta sa mga ARB. Ito ang layunin ng mga hakbang ng ahensya sa ilalim ng pamumuno ni DAR Secretary Conrado Estrella III na mas patatagin at palaguin ang mga organisasyon ng mga magsasaka sa buong bansa. Ayon sa DAR, kanila nang isinasaayos ang taunang pagdaraos ng Arbor Summit at Trade Fair sa Mimaropa upang higit pang mapalakas ang mga samahan ng magsasaka at ma-improve o ma-promote ang kanilang mga produkto at negosyo sa riyon. Kabilang sa mga dumalo sa Arbor Summit ang Cooperative Development Authority, Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Philippine Coconut Authority at Land Bank of the Philippines sa pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Arbo. Layunin nitong matulungan ang mga ARB sa pagkuha ng puhunan, pagpapaganda ng kanilang produkto, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagpapalawak ng merkado. Mula sa Quezon City, ako si Lil Miranda ng DCME Radio TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. 12:29 na po ng tanghali. Balikan muna natin ang pag-uulat ng ating kasamang si Tony Hildo. Yes, Tony? Kaya ngayon, inihayag ng Department of Energy na naitala ng bansa ang kabuang pagbaba ng demand sa kuryente na 145.43 megawatts sa panahon ng Earth Hour. Ayon sa DOE, resulta ito ng aktibong pakikisa ng lahat sa Earth Hour 2026 at binigyan din ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos sa pagsusulong ng pagtitipid ng enerhiya at pagpapanatili ng kalikasan. Kaugnay nito dahil sa pakikisa ng publiko sa buong bansa, nakatipid sa enerhiya ang mga lugar tulad ng Luzon kung saan nakatipid ito ng 75.25 megawatts, sa Visayas 66.6 megawatts, habang 3.58 megawatts naman ang natitipid sa Mindanao. Ayon sa DOE, ang taunang pagdiriwang ng Earth Hour ay isang paraan ng tamang paggamit ng enerhiya na may magandang epekto para sa lahat ng ipinakikita nito, hindi lamang ang ating mga ginagawa kundi ang uri ng kinabukasan ng ating bansa at sa ating planeta. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na bagamat simboliko ang Earth Hour, ang tunay nitong halaga ay nasa paghikayat ng pangmatagalang pagbabago ng bawat isa. Ipinakita ng Earth Hour na kapag nagkakaisa ang mga Pilipino ay makamit ng bansa ang makabuluhang pagbaba sa konsumo ng enerhiya. Ako si Tonelo nag-uulat para sa DCME Radio TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. 12:31 ng tanghali, dakaw na natin ang balita sa ibayong dagat. Balitang ibayong dagat. Balitang ibayong dagat. Inatasan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang militar na palawakin pa ang operasyon sa Southern Lebanon dahil sa patuloy na pagpakawala ng rockets ng grupong Hezbollah. Ginawa ni Netanyahu ang pahayag sa isang video statement mula sa Israeli Northern Command. Tumanggi naman ang kanyang opisina na magbigay ng karagdagan pang detalye dahil hindi pa umano natatalakay ng Security Cabinet ang naturang usapin. Noong nakaraang linggo ay pinahayag ng Israel na pinalawak na nila ang buffer zone hanggang sa Litani River. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ang tinutukoy ni Netanyahu ay ang naturang lugar o ang pagkubkob sa karagdagang teritoryo. Balitang kalakalan. Sa kalakalan, Petronas ng Malaysia itinanggi na may fuel deal sa LGU sa Pilipinas. Ulat kalakalan mula kay Miss Glea Contillo.
Pinabulaanan ng state-owned oil and gas company ng Malaysia na Petroleum National Berhad or Petronas ang report na pumasok sila sa fuel supply agreement sa isang lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Ginawa ng kumpanya ang paglilinaw bilang tugon sa ulat na plano ng Davao del Norte na bumili ng 44 million liters ng langis mula sa Malaysia, matapos sabihin ng provincial official na gumugulong na diskusyon sa Petronas. Gayunman, binigyan diin ng kumpanya na hindi sila bahagi ng anumang kasunduan at hindi sila kasali sa anumang related commitments. Binigyan diin ng Petronas na nanatiling prioridad nila na matiyak ang stable fuel supply sa Malaysia. Balitang Kalakalan, para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Glea Contillo ng DCME Radyo TV. Balitang Sports. This Real Sports Balita is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. UST, panalo uli laban sa FEU sa UAAP Women's Volleyball. Real Sports Balita mula kay Anthony Suntay. Magandang araw. Nakakuha na naman ng panalo ang UST dahil sa kanilang home crowd at nangibabaw sila sa FEU. 25-17, 25-17, 18-25 at 25-17 sa UAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa Quadricentennial Pavilion. Dahil sa resultang ito, mas humigpit pa ang kalagayan sa team standings. 3 na ang tabla sa pangatlong posisyon, UST, FEU at Adamson sa 6-4. Ang sabi ni Assistant Coach Yanni Fernandez, lagi ko lang sinasabi sa mga players na move forward na lang palagi kasi wala na tayong magagawa sa mga nangyari na. Itong panalo na to ay band-aid namin sa standings ngayon. Ang Gepoyos may 18 points, 7 digs at 5 receptions habang si Reg Jurado may 16 points at 6 digs. Tumulong din si John Perdido ng 10 points at 11 receptions habang si rookie Avril Bron meron siyang 10 markers kasama ang 4 blocks. Para sa Real Sports Balita, ako si Anthony Sunday, nagulat sa DCMA 1530, Radyo TV. This Real Sports Balita was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Balitang Kalusugan. Sa ating health news, water is life. Isa ito sa mga linya ng ilang eksperto na palaging pinapayo ang pag-inom ng tubig. Ayon sa ilang pag-aaral, nakatutulong sa katawan ang pag-inom ng 100 to 120 milligrams ng maligamgam na tubig bago matulog dahil may iwasan ang paglapot ng dugo. Maganda rin ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga pagkagising upang mabalanse ang acid sa ating bituka at nakatutulong din sa detoxification. Paano nga ba malalaman kung kulang ka na sa tubig at dapat nang uminom? Ito po, ang mga tips. Narito ang ilang senyales na kulang na tayo sa tubig. Dry skin o kaya dry lips. O napapansin mong parang nagbibitak-bitak na ang balat mo. Laging nahihilo at laging nananakit ang ulo. Madaling magalit dahil lumalapot na ang dugo. Palaging irritable. Sobrang dilaw na ng kulay ng ihi na malapit na sa kulay orange. Matigas ang dumi. Nako, sa mga nanananghalian po ha. Pasintabi po, pasintabi. Nananakit. Nakasukasuan o kaya ay muscle. Laging nagkikrave sa matatamis. At bad breath. Dahil wala nang lumalabas na tamang amount ng saliva at nagkakaroon na ng accumulation ng bakterya sa bibig. Kaya naman, tubig-tubig din pag may time. This health news is brought to you by MX3. Maging MX Extraordinary, dito ako believe.
Balitang showbiz. At sa ating showbiz news naman, second batch ng BINI nakalabas na patungong Los Angeles para sa Coachella debut. Showbiz news mula kay Miss Jade Ronato. Lumipad ang iba pang miyembro ng BINI na sina Joanna, Colette, Mika at Sheena patungong Los Angeles, California bago ang kanilang debut appearance sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Ibinahagi ng BINI sa kanilang social media platforms, pati na ang kanilang label na Star Magic ang ilang litrato ng second batch ng mga miyembro ng girl group habang nasa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama nila ang kanilang manager na sa MQ Malari at voice coach na si Anna Graham. Una nang dumating sa Los Angeles sina BINI Aya, Maloy, Stacy at Gwen kung saan mainit silang sinalubong ng kanilang US-based fans. Nakatakdang mag-perform ang Pipa Powerhouse sa Coachella sa April 10 at 17 o April 11 at 18 dito sa Pilipinas. Gumawa ng kasaysayan ng BINI bilang kauna-unahang Filipino homegrown act na magtatanghal sa naturang festival. Balitang showbiz para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Jade Ronato ng DZME Radyo TV. Network Balita sa Tanghali Nationwide. Thank you, Miss Jade. 12:38 na po ang ating oras. Pero ito munang mabilis na pagsilip sa ating netizen. Magandang tanghali, Nanay Jimlet Buesa, Angelo Ridaha, at siyempre pa sa Elizabeth Kamaing. Maraming salamat po sa inyong panonood. Engineer Alex, Lola Liling, Lola Bandoy of Caloocan, maraming salamat po. At mabuhay lagi kayo sa inyong walang sawang pagsubaybay. Muli natin balikan ng headlines. Mga pasahero nagsimula ng dumagsa sa mga pantalan, airport at bus terminals para sa Holy Week break. Mga sasakyang bumabiyahe sa NLEX at SCTEX nabawasan. China, hindi kailanman naging sincero sa relasyon sa Pilipinas ayon sa isang international relation expert. Presyo ng LPG, hindi na makatarungan ayon sa isang kongresista. Agarang pagbabawas ng VAT sa essential food items at reforma sa electricity pricing ipinanawagan. Balita sa ibayong dagat, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pinalawak ang operasyon ng militar sa Southern Lebanon. Sa kalakalan, Petronas ng Malaysia itinanggi na may fuel deal sa isang LGU sa Pilipinas. Sa palakasan, UST panalo uli laban sa FAU sa UAAP Women's Volleyball. Sa ating health news, ating nalaman ang mga senyales kapag kulang na sa tubig ang ating katawan. At sa ating showbiz news, second batch ng BINI nakalis na patungong Los Angeles para sa Coachella debut. At yan na po ang naging kalipunan ng mga balitang ating tinampok sa ating DZME Network Balita sa Tanghali. Mga balitang tinipon at sinipi sa Mi Radio News Hub. Sa pangalan po ng ating mga mahisipag na mga kasama sa newsroom, Lea Soriano Rivera. Kasama rin siyempre pa Miss Dang Samson Garcia. Sa production department, kasama natin ngayon si Miss Glea Contilio. Sa streaming department, Jerome Canzana. At sa ating broadcast engineer Alex Puentes. Kasama rin natin si Miss Jade Ronato, ang ating OJT from Far Eastern University. Sa ngalan ng ating mga kasamahan din sa labas ng ating himpilan, ng mga radio TV reporters, mula po sa Mi Radio News Hub, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Ed Santo. Maraming salamat, magandang tanghali, Pilipinas. Ang DZME Network Balita ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling can be addictive. Know when to stop. May radio time is now 12:41. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako bilib. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor.
Play confidently. Log on to www.pagcoreguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Hi, ako po si Dads Mulata, isang licensed customs broker. Malaking tulong sa akin ang aking misis sa pagtagoy ng aming pamilya. Bilang isang trader, dumarating ang mga hamon, ngunit bilang isang Kristiyano at alagad ng Diyos, hindi ako nagpapadala sa takot at tukso. Nanalangin ako at nakipagtagpo sa mga kapatid ko na ang tawag namin ay D-Group upang lumago at ipakita ang integridad na ipinakita ni Jesus. Gusto ko maging malapit kay Jesus para lubos niyang bantayan ako. Ayon sa Proverbs 10:9 na babasahin ng aking puting may bahay na si Lisa. May kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid, ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Hindi po ako perpekto, ngunit sapat na mananatil ako sa Kanya. Sabi niya, abide in me and I in you. I encourage you na manatili sa Panginoon. Maliligtas po tayo. Merong walang hanggang buhay na naghihintay para sa atin. Kailangan lang natin tanggapin si Jesus na buong puso at isuko ang ating sarili. Receive Jesus now. Opo, si Jesus lang ang pag-asa at siya'y nagbibigay ng lakas sa mga pusong naghihirap. Tumugon po tayo sa kanyang paanyaya and let us follow Jesus. Not the worldly pleasures, walang katulad pag si Jesus ang kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay. Ako si Dads Mulata. I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Hello, ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Life is sweeter with MX3. MX3 capsule, dito ako bilib. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. Jam-packed na games? Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Keep track of real-time stats para updated ka sa bawat galaw. Join the hype! Makisaya at makipag-interact sa live community. Suportahan ang iyong favorite team and go all in. Para sa chance na manalo ng mga bonus. Catch your favorite sports and join the Arena Plus family. Dok, bakit may mga tao na hindi daw sila high blood, hindi daw sila hypertensive, pero bakit sila na-stroke? You know, that's a fact. May mga tao talaga na nakikita namin na stroke sila, but when we measure, normal ang blood pressure nila. Yung iba ganun din, inaatake pa nga sa puso, and yet stable ang BP nila. Nare-realize kasi ng siyensya na hindi lang presyon ang culprit o dahilan para atakihin sa puso o magkaroon ng brain attack. Yung integridad ng kanilang blood vessel plays a very big role. Ibig sabihin, may mga ugat tayo na madaling pumutok. Ang ibig sabihin nun, mahina ang kanilang mga ugat. So it is very important na may pampalakas sila ng kanilang ugat together with their medication. Para sa akin, yung ating MX3 Plus ay napakaganda na antioxidant. Yung coenzyme Q10, antioxidant daw yan. At yung kanilang alpha, beta at gamma nutrient, nakita na nagpapalakas ng ugat natin. So para sa akin, ang MX3 Plus, kasama nung kanilang medication, will help prevent a heart attack at saka ng stroke. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon